Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon. Yung nabasa kong comment kanina. Senator Risa Hontiveros should learn from Senator Lito Lapid. Napaisip ako na. Isip ko, in what way? Na dapat matuto si Senator Risa. Then mamaya may nag-post ulit may nag-comment. Simple lang yung salita ni Senator Lapid. Kailang malaman, less talk, less mistake. Sabi ko, oo nga pala. Kasi sa debate sa Senate floor noong August 6, grabing birada ni Senator Hontiveros. Samantalang si Senator Lapid, nakaupo lang, listener. Ganun-ganun lang. Then, nung nagbutuhan na, tumayo si Senator Lapid, napakasimpleng salita. Nire-respeto ko ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, kaya ang boto ko, yes. Marami pong salamat. Umupo na. So, ayun, ang daming netizens na nag-comment doon na yung iba may pagka-negative, kaya lang mas marami ang ganahan. Even I myself, sabi ko, salamat Senator Lapid. At least bumoto siya ng isa, pabor sa 19, di ba? Padamihan ng boto lahat sila nagsasalita o hindi. Iisa lang ang boto. Tagsa-tagsa sila. Kaya saludo ako, pasalamat ako kay Senator Lapid, kahit hindi nagsasalita, nung bumoto siya, it counts the most. Kaya agree ako doon sa nabasa kong comments na Senator Risa next time should learn from Senator Lapid. Kung minsan mas maganda yung nakikinig ka lang, ganun lang. Mamaya, pagbotohan na, mabibilang yung boto mo. Example, noong June 10 na butuhan, yung 19.5 na back to sender yung articles, ganun lang din si Senator Lapid. Bumoto, kasama siya sa 19. And it counts. Ngayon naman, August 6, bumoto na naman siya, kaya mas gusto ko pa yung katulad ni Senator Lapid kaysa si Senator Hontiveros. Diba nung June 10 ba yun? Yung si Senator Amy ang kanyang nakadebate na doon yung index card niya kitang-kita. Tapos may mga bumubulong. Yan, binatikos ni siya noon na parang hindi niya kayang makipagdebate. Na walang alalay. Si Senator Amy, nakaganyan lang. Walang alalay. Head, stock knowledge lang. Kung ano yung laman ng utak, puso ni Senator Amy. Yun lang sinasabi niya. Si Hontiveros, kompletong alalay. Kaya tinawag siyang index card queen. Yun, napahiya siya doon. Naulit na naman ng August 6. Kasi yung pinagmamalaki niyang desisyon na meron na daw meron na daw ni-reverse ng Supreme Court na desisyon niya, unanimous, and it turns out mali. Na to a point na ang Supreme Court na ang nag-issue ng statement. Kinorek niya si Hontiveros. Yan ang nakakaya. Yung ikorekta, senadora ka, iko-correct ka ng Supreme Court, mali yung citation mo. To me, that's very nakakahiya. But, again, saludo ako kay Senator Hontiveros dahil inamin niya na nagkamali. Meron siyang post tungkol niyan, and lesson learned, sabi na, we are not immune from committing errors. Ang importante is kinokorek natin. So, sana nga, next time po, Honorable Senator Risa, hindi na maulit ito. Kasi ito, ginawa na siyang
viral topic sa social media ito. Si Kipicho, may post na naman siya eh. Yung unang post ni Kipicho, sabi niya, suggestion ko kay Risa na next time sa plenary, tatayo siya, wala nang index card, wala nang chat GPT, wala nang telegram, wala nang cellphone hawakan. Tutularan niya si Marcoleta o Senator Amy na nakatayo lang na walang nagdidiktang stop. Yun ang challenge. So ito na naman, may pagkaalaskadoran nitong si Kipicho, sabi niya, Dear Lord, thank you very much to those who just said fake news that I am. Yung, di ba nung TRICOM, pinalabas na, nagpapalabas si Kipicho ng fake news, kaya humingi ng, napilitang mag-sorry. Oh. Ang ano sa kanya, bumira sa kanya si Jude Asedre, si Benny Abante. But sabi niya, thank you so much na hindi ako katulad ni Risa Hontiveros na kinorek ng Supreme Court. Di ba? Grabe. Di ba, tinagurian siyang fake news noon kasi ang nag-correct lang sa kanya si Jude Asedre at saka si Benny Abante. Si Risa, Senator Risa, mismo ang Supreme Court ang nag-correct sa kanya na medyo nakakaya nga. But again, in fairness kay Senator Risa, it takes courage, it takes a good moral foundation na yung aminin mong mali ka. At inaamin ni Senator Risa na nagkamali siya. Ito sa comments. Arabella, Pakaulaw, Risa Oy, Ese corrected you point blank. Karma is indeed a bitch. Ano pa? Kuya Don, panuway kagyud, krisit, sungugan. Sungugan, alaskador. Alaskadora. Lang Ingrid, ha ha ha, agaray, Maring Risa. Good morning, dear Ma'am Chair of Fake News. Salamat kaayo. Steve Palaka, sa mo ka man ni Ma'am He, onsa yon, immediately executory. Eden Awil, as in, Pakaulaw, earth shallow moment for Risa Hontiveros. Okay, so, again, my salute, my admiration to Senator Lito Lapid. Very short. Nire-respeto ko ang kataas-taasang hukuman, kaya ang boto ko is yes. Marami pong salamat for that, Senator Lapid. Maraming natuwa sa inyo. Kay Senator Risa, better luck next time. Pagtatayo kayo sa Senate floor, wala nang index card, wala nang chat GPT, wala nang cellphone para makabawi kayo sa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. So karon na ako sa among kapihan, akong videohan kay kani nga kape humana ni og abono. So makita gid nato diri nga mao ni ang una nga naabunuhan na nga kape. So makita gid nato. So nahuman na siya og abono og na humana po og weeding mo niyang kape. So makita po nato ang gulang ng similya ug mo na ang itsura. So ang gulang ikumpara sa mga linghod nga similya, so naay kalahian ang linghod kaysa gulang. So man siya ang linghod nga similya. So maayo gid ang yang turok. So dinhi na pud ko sa ikaduha nga bahin nga wala pa nin abunuhan ug iyaha. So mo ni siya padulong dito sa ubos. So makita gid nimo ang kape. Siya ang weddinganan pa og abunuhanan. So makita nato nga
mag-abono na. O ato nag-weeding pod. O so nag-weeding siya o mag-abono pod. So unsa imong gi-abono rana? Sige ba? Complete. So nag-abono siya og complete og urea. So makita gyud nato nga humanan niya og abono. So makita ang kini mo diri nga humana. So mao ni ang last nga among tinanom nga nahumana og weeding og humana og abono pod. So makita gyud nato nga ang kape. So padulong dito sa ibabaw nga bahin. So mao gyud ni ang linghod nga kape. So maayo gud ang turok niya sa linghod ikumpara sa gulang na nga kape.